Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na din kalimutang mag-subscribe. May mga nakaraan tayong pinipili nating kalimutan. Hindi dahil masakit itong alalahanin, kundi dahil inaakala nating hindi na natin ito mapapakinabangan sa kasalukuyan at hinaharap. Ito po ang mismong dinanas ng pamilya namin, Sir Jupiter. May isang lihim ang angkan ng aking nanay Lerma na pinili niyang huwag nang ituloy. Ang di namin alam, ito pala ang magsasalba sa amin laban sa mga aswang. Magandang araw po, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang ako sa palayaw kong Onel. 40 anyos mahigit na po sa kasalukuyan. Ngunit itong ibabahagi ko ay nangyari noong 15 anyos pa lamang ako. Doon po ito sa kinalakan kong baryo sa may North Cotabato. May maliit po kaming lupa roon na may palayan at taniman ng iba't ibang mga gulay. Lupa po iyon ang angkan ng aking nanay Lerma. Yun nga lang ay maaga pong kinuha ng Diyos sa amin si nanay. Namatay po siya dahil sa panganganak sa aming bunsong kapatid. Naiwan niya kami ni na Tatay Ibyong at ng mga kapatid ko. Sila po ay sina Ate Ana, Erwin, Robert at Dolly. Bali ako po ang ikalawa, sunod kay ate. Uumpisahan ko ang kwento isang madaling araw noong nangaso kami ni na Tatay Ibyong at Erwin. Si Erwin ay ang kapatid kong noon ay 12 anyos. Pauwi na po kami noon at palabas na sana ng kakahuyan. Kaasar naman oh, inalat pa talaga tayo. Gusto ko pa naman sanang mag-iyaw ng baboy ramo. Hayaan mo na, Onel. Buti nga nakahuli pa rin tayo ng mga palakang bukid. Kahit paano biyaya pa rin to. Ay, kung sa bagay. Pero di naman siguro masama kung gustuin ko rin minsan ng karning baboy. Di ba, tay? Teka, ano yun? May tao? Bakit may ibang tao rito sa may gubat sa gitna ng dilim? Ha? Nasaan po ba, tay? Oo nga no. May tao nga. Napahinto kaming tatlo nang may matanaw kaming tao sa unahan. Nakatayo siya sa gilid ng daan sa tabi ng halamanan. Hindi pa sumisikat ang araw noon kaya di namin siya maaninag ng maayos. Hindi rin naman namin siya pwedeng basta na lang tutukan ng flashlight kasi kabastusan yun. Kaya dahan-dahan kaming lumakad palapit. Doon din naman kasi kami dapat dadaan. Nang makalapit ay nakita naming isa pala iyong babaeng siguro nasa 40 anyos. Nakatali ang buhok sa likod pero medyo magulo pa rin kung titignan. Medyo madilim ang pagkakayumanggi ng kanyang balat at medyo kulubot. Hindi kami nagsalitang tatlo. Lalagpasan lang sana namin siya pero siya ang unang kumibo. Saan ang papuntang sentro ng baryo? Papuntang sentro ba? Ay nako, medyo malayo ka pa. Kailangan mo pang lagpasan ng mga palayan sa labas nitong gubat. Pagkatapos tahakin mo yung pinatag na lupang daan. Ilang taon na itong batang ito? Erwin. Papasensya na ha pero kailangan na naming umuwi. Kay kuwapong bata naman ito. Onel, Erwin, tara na. Ramdam na ramdam kong kabado si tatay batay sa kanyang boses. Tumindi pa yon nang sinabi ng babae na gwapong bata nga ang kapatid ko. Maski ako ay naasiwa rin doon. May mali siya man o wala, hindi pang karaniwang sabihan ng isang nakatatandang babae ng ganoon ang isang binatilyo. Idagdag pang may kakaiba rin akong napapansin sa kanya, Sir Jupiter. Kaya nananayo ang balahibo ko. Pailalim siya kung tumingin. Kamot din siya ng kamot sa kanyang mga braso at pangisi-ngisi. Kung hindi lang talaga siya tuwid magsalita ay mapagkakamalan mo siyang
baliw. Agad nang nagpaalam si tatay sa babae pagkatapos ay dali-dali na kaming umalis. Bitbit ni Papa ang sakong may lamang mga palaka. Lakad takbo ang ginawa namin noon, Sir Jupiter. Kung hindi lang talaga madilim ay talagang kumaripas na kami pauwi. Tay, ramdam nyo rin ba? May kakaiba dun sa babaeng yun eh. Pero di ko matukoy kung ano. Oo anak, at ngayon naramdam ko rin may sumusunod sa ating hindi pangkaraniwan. Ha? Sumusunod? Makiramdam ka anak, may mali sa paligid. May kung anong mabigat na presensyang nakasunod sa atin. Nang sabihin iyon ni Tatay Ibyong ay agad akong nakiramdam habang naglalakad. Totoo nga, meron ngang sumusunod sa amin. Doon iyon sumusuot sa mga damuhan at halamanan. Inilawan ko ng flashlight pero wala naman akong nakikitang tao o hayop man lang. Ang naaaninag ko lang ay ang paggalaw ng mga halaman, tipong may nanggaling doon na agad lumayo. Don, may kung ano ron, Tay. Hayaan mo na, tara na. Mamaya mahabol pa tayo niyan eh. Muli kaming nagpatuloy. Napakalalaki na ng mga butil ng pawis ko noon. Habol hininga na rin ako kahit hindi naman ako karaniwang hinihingal agad sa mahahabang lakaran. Kahit si tatay ay pansin ko ring hinahabol na ang paghinga. Hanggang sa naulinigan ko na namang may kumaluskos sa bandang likod namin. Pasimple akong dumampot ng medyo malaking bato. Nagpatuloy ako sa pagpapalakad takbo kasabay ni na Tatay at Erwin. Nang may marinig na naman ako ay bigla kong tumalikod at binato ang pinagmumulan ng tunog. Laking gulat namin nang may isang itim na ibon ang lumipad mula sa halamanan. Ano yun? Ibon? Paano nagkaroon ng ganong ibon doon? Galing mismo sa mababang halamanan? Siguradong hindi pangkaraniwang ibon yon. Kaya tara na, bilisan na nating umuwi. Hindi na tayo ligtas dito, Onel. Sige po. Nang makita ang ibon ay binilisan na namin ang pagtakbo. Tuloy-tuloy kaming lumabas sa kakahuyan at nagdire-diretso sa aming palayan. Nilagpasan namin ang solidong lupa sa may gitna ng palayan kung saan may nakatayong patay na nara. Isang punong may butas sa bandang ibaba na kasya ang isang bata. Tumakbo kami ulit sa pilapil hanggang sa makarating na kami sa bahay. Isang simpleng kubo na gawa sa kawayan. Ate, Oh, ano nangyari sa inyo? Ba't para kayong namaligno? Namaligno nga yata kami. Ano po? Paano? Mamaya na tayo mag-usap. Isarado muna nating maiging lahat ng mga bintana at magkabilang pinto. Bilis! Noon din po, Sir Jupiter, agad naming sinarado ang lahat ng mga bintana at pinto ng bahay. Maski si Ate Ana ay kinakabahan na sa ikinikilos namin, pero hindi muna namin siya sinagot agad. Inuna muna naming itali ang trangka ng mga pinto at bintana at baka makalusot ang hinihinala naming aswang. Nang maisara na naming maigi ang kubo ay tahimik muna kaming nakiramdam. Magsasalita na sana ulit si ate pero agad siyang pinatahimik ni tatay. Patuloy kaming nakiramdam. Wala kaming ibang marinig kundi ang kalabog ng aming mga dibdib at mabibigat na paghinga. Ilang minuto ang nagdaan. Wala na po talaga kaming naramdamang kakaiba. Kaya naman medyo napanatag na kami ni na tatay at Erwin. Doon na po namin ikinuwento kay ate ang nangyari. Magsabi nga kayo, ano ba kasi nangyari sa lakad nyo? ay, ganito kasi ate. May nakasalubong kaming kakaibang babae pa uwi. Kakaiba? Paanong kakaiba? Basta kakaiba. Pangisi-ngisi tapos hindi makatingin ng diretso sa amin. Medyo nakakakilabot din yung pagpuri niya kay Erwin. Na kesyo gwapo raw. Ewan, parang tunog manyakis po eh. Oh, tapos? Bakit naman kayo napakaripas ng takbo? Hinahabol kami. Palagay ko, aswang. Aswang? Yung babae? Aswang? Yun ang kutob ko.
Pero hindi naman namin nakita yung mismong humahabol sa amin. Basta naramdaman na lang naming may sumusunod nga sa amin nang medyo makalayo na kami dun sa babae. Nako, buti at nakatakbo kayo agad bago pa may mangyari. Sir Jupiter, hindi kami nahirapang magpaliwanag kay Ate Ana dahil naniniwala talaga ang pamilya namin sa mga kababalaghan. Sa mga multo, engkanto, laman lupa, aswang at iba pa. Ang aming nanay Lerma kasi ay nagmula sa angkan ng mga babaylan. Yun nga lang ay hindi tinanggap ni nanay ang nasabing tungkulin. Mas gusto kasi niyang mamuhay ng normal. Kaya naman ang lola karing namin ang siyang naging huling babaylan sa kanilang angkan. Gumulong pa ang mga oras. Sumikat na lang ang araw at nagising na ang mga kapatid kong sina Robert at Dolly. Wala na po talaga kaming naramdamang kakaiba. Kaya naman tuluyan na kaming napanatag. Nagalmusal, nagpahinga at pagkatapos ay lumakad na kami ni tatay para mag-ani ng gulay. Oh, eto Ana. Dalin mo sa talipapa at nang kumita na agad tayo. Sige po, Tay Ibyong. Wala ho ba kayong ipapabili? 2 yosi lang, ayos na ako. Sige po. Alis na kami ni Robert, Tay. Teka, ate. Sama ako. Ha? Di ka pa ba pagod? Nangaso kayo kaninang madaling araw tapos nanguha naman kayo ng gulay pagtapos mag-almusal. Huwag ka mag-alala ate, ayos pa ako. Wala rin naman kasi akong gagawin dito ngayon eh. Sige. Sabi mo eh. Bandang 11:00 ng tanghali nang umalis naman kami ni na Ate Ana at Robert papunta sa talipapa ng baryo. Ihahatid namin doon ang mga gulay na naani namin ni tatay. Natigilan ako, Sir Jupiter, kasi nakita ko roon sa talipapa ang kakaibang babae sa kakahuyan. Yung bang ale na nagtanong ang direksyon sa amin ni na tatay, nagbebenta po siya ng sapin-sapin. Sigurado ka bang yan yon? Baka naman nagkakamali ka lang, Onel. Madilim nang makita ninyo yung babae, di ba? Siguradong sigurado ako ate. Siya talaga yun. Isa pa, tignan mo nga yan oh. Masyado siyang magiliw sa mga bata. Sa bagay. Hindi nga rin magandang kutob ko dyan sa babaeng yan. Teka, nasan si Robert? Namalaya na lang namin ni ate na lumapit na sa babae si Robert. Si Robert po ay 11 anyos pa lang noon, kaya siguro madali lang siyang naakit sa nakitang kulay ube na pagkain. Pipigilan pa sana namin siyang bumili, ngunit nakita na lang naming may inabot ng sapin-sapin ang babae sa kanya. Agad naman itong kinagatan ni Robert. Tuwang-tuwa ang kapatid ko nang lumapit siya pabalik sa amin. Ibinigay daw pala ng ali sa kanya ng libre ang masarap na pagkain. Robert naman eh. Dapat hindi ka tumatanggap basta ng kung ano mula sa di mo kilala. Palay mo may kung ano pala dyan sa pagkain yan. Tapos kinain mo pa agad. Sa susunod, magpapaalam ka muna sa amin ha. Ano ba kasing meron sa babaeng yan? Hindi talaga ako mapalagay sa persensya niya eh. Tama kayang isa siyang aswang? Habang pinagsasabihan ni Ate Ana si Robert ay napatingin ako ulit sa babae. Nakita kong nakatitig pala siya sa amin at nakangisi. Ngunit mabilis din niyang binawi ang tingin at yumuko nang mapansing nakabaling na ako sa kanya. Lumalakas tuloy ang masamang kutob ko sa babaeng yun dahil sa kakaiba niyang mga kilos. Itinuloy na namin ni ate ang pagkatid sa mga gulay. Pagkatapos ay agad na rin kaming lumakad pa uwi. Subalit hindi pa man kami nangangalahati sa daan ay bigla na lang nagsalita si Ate Ana. Diyos ko, Robert. Ba't ang taas ang lagnat mo? Namumutla ka pa. Si Robert? Nilalagnat? Patingin nga ako. Oo nga, ang init. Yan nga bang sinasabi ko eh. Dapat kasi hindi ka basta tumatanggap ng kung ano-ano mula sa di mo kilala. Ate, mamaya na yan. Kailangan na nating makauwi agad. Nagmadali kaming umuwi. Namumutla na kasi talaga si Robert at pataas pa ng pataas ang lagnat. Wala na kaming panahon para magtalo sa daan.
Pagkarating naman namin ay agad kaming sinalubong ng matigas na pag-uusisa ni Tatay Ibyong. Tay! Tay! Bakit? Ano nangyari? Si Robert po. Napakataas ng lagnat. Ha? Anong nangyari? Maayos naman yan kanina. Kumain po kasi ng bigay na sapin-sapin doon sa talipapa, Itay. Ang matindi pa, ang nagbigay ay yung babaeng nakasalubong natin sa gubat kaninang madaling araw. Nagbenta siya doon ngayon sa may talipapa. Jesus Maria Joseph naman, bakit hindi nyo binabantay ang maigi tong bata? Sige na, tara na sa loob. Galit na galit si Tatay Ibyong. Agad niyang binuhat si Robert papunta sa kwarto at pinagpahinga. Si ate naman ay agad niyang inutusang gumawa ng salabat at ako naman ay inutusan niyang puntahan ang hilot ng baryo. Dali-dali naman akong sumunod, Sir Jupiter, lalo na at nangangatal na ang kapatid ko dahil sa matinding lagnat. Umaripas ako palabas ng bahay at dumiretso sa bahay ng manghihilot ng baryo. Subalit, nagtaka ako nang makitang napakahaba ng pila sa labas. May mga magulang na binitbit ang kani-kanilang mga anak doon. Ang iba naman ay katulad kong pakay lamang na sunduin ang hilot. Nako, paano to? Ang haba ng pila, ang daming tao. Ay, baka di matignan agad ng hilot ang kapatid ko. Ang ginawa ko ay sinabihan ko na lang ang hilot na pumunta sa amin kapag pwede na. Nagmungkahi naman ang matandang lalaking yon ng halamang gamot na pwedeng ipainom sa kapatid ko habang naghihintay sa kanya. Noon din po ay agad na akong tumakbo pa uwi. Dumaan na lang din ako sa halamanan upang kumuha ng sinasabi niyang halamang gamot. At gaya ng inaasahan ay nadagdagan ang init ng ulo ni tatay nang dumating akong walang kasama. Oh, Onel, bakit ikaw lang? Saan ang mga ihilot? Ang daming tao ron, Tay. Pare-pareho ng kaso. Mga bata na may sakit tapos pareho rin ang sintomas na pinapakita ni Robert. Kaya matatagalan pa bago makapunta rito si Manong Hilot. Hindi maganda to. Ang bilis kumalat ng sakit na yan. Ang matindi pa ay tinamaan na rin si Erwin. Ano po? Pati si Erwin may sakit na rin? Hindi naman ako ganun katagal na wala ah. Ang bilis naman yata. Eh ano yung dala mong mga dahon? Oo nga po pala. Ito yung minungkahi ng hilot na ipainom muna kay Robert habang naghihintay. Ang kaso, mukhang pati si Erwin kailangan na ring uminom eh. Sir Jupiter, hindi ko malaman kung paanong pati si Erwin ay nagkasakit na rin. Halos magkasintaas na nga po ang lagnat nila ni Robert. Pareho rin ang napapansin naming sintomas sa kanila. Maliban sa lagnat ay parehong nangangatal, namumutla, nahihilo at nananamlay. Kapansin-pansin ding namimitak-mitak ang kanilang mga labi at natutuyuan sila ng laway. Anong klaseng karamdaman kaya talaga to? Ang bilis kumalat. Tinamaan na halos lahat ng mga bata rito sa baryo. Pero ligtas naman si Dolly. Hindi nananamlay o namumutla. Di naman sa gusto ko rin siya magkasakit ano. Pero nakakapagtaka lang kasi. Sa totoo lang ay bumabagabag din sa isip ko yun, Sir Jupiter. Hindi namin malaman kung bakit napakabilis na hawaan ni Erwin ng sakit si Robert. Samantalang maayos at malakas naman si Dolly. Gayunpaman, para makasigurado, kaming lahat sa bahay ang uminom ng halamang gamot na minungkahi ng hilot. Yun nga lang ay wala naman kaming napansing talab noon. Hindi bumubuti ang kalagayan ni na Robert at Erwin na hindi bumaba kahit konti ang kanilang lagnat. Anong gagawin natin, Tay? Ate, hindi naman kasi pwedeng maghintay na lang tayo rito nang walang ginagawa. Balikan mo siguro mamayang gabi yung hilot, anak. Tingnan mo kung pwede na ba siya. Sana lang talaga may magawa yung hilot. Kung simpleng sakit lang to, baka nga masolusyonan pa ni Manong. Kaso, ano kung tamang hinala natin? Na baka may kinalaman talaga yung nagbebenta ng sapin-sapin. Kung totoong may kinalaman nga siya, ate, ano naman sa tingin mo ang ginawa niya? Huwag mo sabihin kumbinsido kung walang kaugnayan sa pagkain yun ng lahat, Onel. Hindi naman sa ganun, te. Ang sa akin lang posibleng may kinalaman siya pero posible rin namang wala. Ewan ko lang pero malakas talagang hinala kung may kinalaman yung babaeng yun eh. Pakiramdam ko, may kung anong orasyon,
Sumpa o kulam siyang nilagay sa pagkain para magkasakit ang mga bata. Sumapit ang takip silim, hindi pa rin dumarating ang hilot. Tuluyan na lamang na gumabi pero wala pa rin po talaga. Hindi na nga po kami nakapaghanda ng hapunan dahil sa pagbabantay sa dalawa kong kapatid. Pinakain na lamang namin ang bunsong si Dali ng tirang kanin at ulam. At noong mag-aalas 8 na, napagpasyahan ko na nga pong balikan ang hilot. Tay, alis na po ako. Palala ng palala si na Robert at Erwin eh. Sige, mag-iingat ka ha, Onel. Dumiretso ka na doon at huwag ka nang dumaan sa kung saan saan. Alam mong delikado ang panahon ngayon. Sige po, Tay. Lumakad nga ako papunta sa bahay ng hilot. May nakasukbit na itak sa bewang ko at may dala rin akong flashlight. Sa mga unang sandali ay nag-uumapaw pa ang pagkabahala ko para kina Erwin at Robert. Subalit nang makalayo na ako sa bahay at tanaw ko na ang napakadilim na paligid, unti-unti nang kumabog sa kaba ang dibdib ko. Ano ba tong nararamdaman ko? Hindi naman ako matatakoting tao talaga. Bakit kinikilabutan ako ng ganito? Bahala na nga. Magmamadali na lang ako at nang makarating na agad. Nagpatuloy ako sa paglalakad habang nagpapalinga-linga. Wala akong makita kundi malalabong hugis ng mga puno at halaman sa gitna ng dilim. Naisip kong tumakbo. Itinuon ko lang sa harap ang ilaw ng flashlight tapos pinagbigyan ko na ang nangangatog kong mga binti. Tuloy-tuloy akong tumakbo, lalo akong pinanlamigan dahil sa hanging sumasalubong sa akin. Hanggang sa napahinto ako nang may marinig akong sigaw ng isang matandang lalaki. Napakalakas po noon, Sir Jupiter, bigay todo po talaga. Subalit agad din po itong tumigil. Napakabilis lang, halos isang saglit nga lang po yun bago tumahimik. Kung iisipin ay mukha talaga yung sumigaw na tao tapos biglang tinakpan ang bunganga. Sinong nandyan? Narinig ko yon. Sino yung sumigaw? Magpakita ka sa akin! Sa gulat ko ay naitutok ko ang ilaw ng flashlight sa pinagmulan ng sigaw. Ang nakita ko lamang doon ay mga gumagalaw na halaman. Napalunok ako ng laway. Parehong-pareho po kasi iyon sa paggalaw ng mga halaman noong sinusundan kami ni natatay ng hinihinalang aswang. Maingat akong lumapit. Binunot ko ang itak gamit ang kabila kong kamay. Habang pinapanatili sa direksyong iyon ang flashlight. Lumapit pa ako. Paisa-isang hakbang. Mabagal at maingat hanggang sa may nahagip na ang ilaw na dala ko. Sino ba kasi yung nandyan? Huli na kita! Alam kong nandyan ka lang nagtatago! Hindi! Yung hilot! Saklolo! Tulong! Si Manong Hilot! Tulungan niyo! Sir Jupiter, ako naman ang napasigaw ng saklolo nang makita ang wala ng buhay na matandang hilot. Nakahandusay sa may damuhan at naliligaw sa sariling dugo. Butas ang dibdib. Hindi ko nga lang masabi noong una kung ano ang dumali sa kanya dahil agad na akong tumalikod at nagtawag ng saklolo. Mga kabaryo! Saklolo! Si Manong Hilot patay na! Saklolo! Ilang minuto pa akong nagtawag ng tulong bago may makarinig sa akin. Noon din ay agad pinuntahan ng mga taga-baryo ang katawan ng hilot at nalamang winakwak ng sadya ang dibdib ng matanda. Binunot mula roon mismo ang kanyang puso tsaka itinapon lang basta sa kanyang tabi. Diyos ko, ano kayang dumali sa hilot? Bakit napaka-brutal naman yata? Paniguradong, aswang ang may gawa niyan. Malabo naman kasing hayop gubat lang ang pumatay sa matanda. Kung mabangis na hayop lang kasi yun, malabong iwan lang yun ang ganun ang puso niya. Isa pa, ni halos wala ngang nakaing bahagi eh. Halos ganun lang din ang tanong kung aswang yon, Tay. Bakit hindi kinain? Anong klaseng aswang yon? Papatay tapos iiwan na lang ng basta? Litong-lito kami nina Ate Ana at Tatay Ibyong.
Hindi kasi pwedeng hayop gubat lang ang gumawa noon. Pero hindi rin naman pwedeng aswang. Wala naman kasing kinaing laman loob. Wala ring bakas ng kagat sa anumang bahagi ng kanyang katawan. Tuloy ay naisip pa ng mga tao na baka tao lang din ang pumatay sa hilot. Sana talaga may mahanap tayong lunas sa sakit ni na Robert at Erwin. Sana meron ng kabaryo natin na may nalamang paraan. Sana lang talaga ate. Pero di na ako magugulat kung wala pa rin solusyon ng baryo natin. Masyadong kakaibang karamdamang ito eh. Teka, ang daming tao sa plaza oh. Malamang mga taong gustong malunasan ng kanika nilang mga anak. Kinabukasan ay maaga kaming umalis ni Ate Ana para maghanap ng tulong. Yun nga lang po ay marami ring mga taga-baryo ang humaharap sa parehong problema. Nalaman naming ang mga tinamaan ng kakaibang sakit ay pawang mga bata nga na nasa edad 13 anyos pababa. Kaya naman naisip namin ni ate na makisabay muna sa mga tao. Baka sakaling may malaman kaming pwedeng gamot sa mga bata. Hanggang sa mapansin naming napadako ang usapan sa babaeng nagbebenta ng sapin-sapin. Marami sa mga tao ang nagsasabing bumili o nabigyan nga rin ng sapin-sapin ng kani-kanilang mga anak bago nagkasakit. Pero marami rin ang mga nahawa lang. Ang kakaiba, lahat ng mga batang nadikit sa mga nauna nang nagkasakit ay nahahawa agad. Bagay na mabuti na lang hindi nangyari sa bunso naming kapatid na si Dali. Dahil sa napansin ay gusto ng mga tao na palayasin ang nagbebenta ng sapin-sapin. Kaya naman agad itong ipinahanap at pinatawag ng aming kapitan. Nanatili muna kami roon ni Ate Ana. Gusto naming marinig ang sasabihin ng kakaibang ale. Lumipas ang ilang minuto. Dumating naman ang anak ng matandang hilot. Ang nababahalang pakiramdam ng lahat ay napalitan ng hilakbot ng maalala ang nangyari sa matanda. Hindi na pumalaman ng mga taga-baryo ang uunahing isipin noon, Sir Jupiter. Nagkahalo na kasi talaga ang pagkabahala para sa mga bata at ang takot sa posibleng gumagalang aswang. Andiyan na yung babae. Ano na ate? May nararamdaman ka bang masama sa kanya? Hindi lang simpleng masama. Talagang napakasama ng kutob ko sa kanya, Unel. Sigurado kung hindi talaga yan gagawa ng matino. Hanggang sa dumating na nga po ang hinihintay ng mga tao. Pinatayo ng mga tanod ang kakaibang ale sa harap naming mga taga-baryong nagtitipon sa may plaza. Kapansin-pansing may pasimpleng mga ngisi pa rin ito. Ngunit hindi talaga makatingin ng diretso sa kahit sino. Napadako ang kanyang mga mata sa aming magkapatid. Kita kong sandaling lumapad ang kanyang ngiti nang tumingin sa akin. Ngunit saglit ding sumimangot nang makita si Ate Ana. Lumapit sa kanya si Kapitan at sinabi nitong, "Pasensya ka na kung bigla ka naming pinatawag, pero marami kasi sa mga taga-baryo ang nagtuturong may mali raw sa sapin-saping binebenta mo. Ito raw ang dahilan ng pagkakasakit ng mga bata." Nagkakamali ho kayo. Ako po'y simpleng nagtitinda lamang ng sapin-sapin. Wala po akong ginagawang masama. Ang totoo nga po'y magiliw ako sa mga bata. Ni minsan ay hindi ko naisip na saktan sila o bigyan sila ng anumang sakit. Huwag kang papaloko, Onel. Ramdam na ramdam kong nagsisunungaling yung hayop na yan. Sa palagay mo, ano ang totoo ate? Di ko pa masasabi sa ngayon. Pero sigurado akong may mali sa babaeng yan. Sa totoo lang, Sir Jupiter, bahagya akong naawa sa ale noong oras na yun. Paano nga naman kung wala talaga siyang kinalaman, di ba? Tapos sadyang may sakit lang na biglang lumaganap sa baryo namin noong araw na dumating siya. Yun nga lang ay si Ate Ana na mismo ang nagsabing hindi nga maganda ang kutob niya sa aling yun. Kaya naman mas pinili ko na lang sarilinin ang naiisip ko. Hindi pinakinggan ng mga taga-baryo ang anumang sabihin ng ale. Pinagdiinan ng nakararami na palayasin na lang ito at huwag nang hayaang makabalik kahit bilang bisita lang. Maski ang kapitan namin ay sang-ayon din doon
kaya agad-agad ay pinaalis nga sa lugar namin ang kakaibang babae. Saan ba kayo galing ha? Bakit ang tagal ninyo? Mas lumala pang lalo sina Robert at Erwin. Mas tumaas pang kanilang lagnat at kinukumbulsyon na. Wala bang solusyon sina Kapitan sa nangyayari? Wala po talaga tay. Mas mabuti sigurong dalhin na lang natin yung dalawa sa ospital. Wala na po akong maisip na paraan eh. Anong ospital? Ang layo-layo ng bayan mula rito. Isa pa di rin naman tayo aasikasuhin ng maayos doon dahil wala tayong pera. Kailangan pa rin nating sumugal tay. Kaysa naman maghintay lang tayo rito. Sir Jupiter, hindi po talaga bumuti ang kalagayan ni na Erwin at Robert. Kaya naman nakapagpasya na si Tata Ibyong na dalhin na sila sa ospital. Medyo mahirap sa amin yon dahil medyo liblib ang baryo namin. Kailangan pa naming maglakad ng halos 2 oras para makarating sa sakayan papuntang bayan. Pero dahil kailangan, pinilit namin iyon ni Tatay Ibyong. Siya ang kumarga kay Erwin at ako naman kay Robert. Mabigat ang kapatid ko kasi 15 anyos pa lang ako noon at 11 anyos naman siya. Pero pinilit kong kayanin para lang makarating agad kami. Si Ate Ana naman ang naiwan sa bahay para bantayan si Dali na 8 anyos. Yun nga lang ay nasayang lang din ang pagod namin. Halos 24 oras kaming pinaghintay sa emergency room ng pampublikong ospital na napuntahan namin. Noong nasuri na sila ng mga doktor ay wala namang makitang anumang mikrobyo o impeksyon sa kanilang katawan. Misteryoso para sa mga dalubhasa ang mataas na lagnat ng mga kapatid ko. Mungkahi pa ng mga ito na dalhin na sa mas malaki at pribadong ospital ang mga bata. Wala po talaga kaming napalaroon maliban sa inireseta nilang paracetamol. Nakakainis. Ba't ba hindi nila't matukoy ang mismong karamdaman ni na Erwin at Robert? Ano bang klaseng ospital to? Inaasahan ko na to, Onel. Tinutuban na akong hindi nila matutukoy ang sakit ng dalawa. Kasi nga hindi naman mikrobyo ang nagdala sa kanila yan kundi isang sumpa. Ano pong gagawin natin? Sa ngayon wala na akong ibang maisip kundi ang umuwi at manalangin. Umasang sana'y may mahahanap na albularyo si na Kapitan. Lupaypay kaming bumiyahe pa uwi. Madilim na nang sumunod na gabi nang makarating kami sa bahay. Hindi pa man kami nakakapagpahinga ay lalo naman kaming nabahala ni Tatay sa sinabi ni Ate Ana. Oh, kumusta pong lakad ninyo, Tay? Wala kaming napala. Hindi matukoy ng mga doktor ang sakit ni na Robert at Erwin. Diyos ko, Kayo ba ni Dali? Kumusta naman kayo rito ate? nagparamdam ang aswang kagabi. Umakalos ko sa may bakuran at mga dingding. Alam yatang kami lang nandito. Seryoso ba yan, anak? Opo, Tay. At hindi na ako magugulat kung magtatangka ulit yun ngayong gabi. Agad-agad ay tulong-tulong kaming tatlo sa pagsasara ng bahay. Sinarado namin ang mga bintana at pinto tsaka tinaling maigi ang bawat trangka. Pagkatapos ay pinahiran namin ng asin at dinikdik na bawang ang hamba ng mga iyon. Doon kami nagtipon sa gitna ng sala at kusina. Naglatag kami ng banig para pahigain sina Erwin at Robert. Si Dali naman ay sa mesa namin pinatulog. Ako at si Tatay ay may hawak ng kani-kaniyang itak habang si Ate naman ay hawak ang nag-iisa naming rosaryo. Maghanda kayo. Nandiyan na siya. Mga bandang 10:00 ng gabi, may naramdaman na nga po kaming umaali-aligid sa kubo. Bagamat si Ate Ana lang ang may hawak ng rosaryo ay sumabay na kami sa pananalangin ni Tatay. Ramdam na ramdam namin ang napakabigat at napakalamig na presensya sa paligid. Amoy na amoy din namin ang napakasangsang nitong samyo na animoy bulok na bangkay. Pero hindi kami nagpapatinag. Tuloy-tuloy lang kami sa pananalangin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang... Ano yun? Huwag kang titigil. Ano ba, Onel? Mas lalong lalakas ang loob ng mga demonyong yan kapag naramdaman nilang natatakot ka.
Opo, eto na. Ama namin sumasalangit ka. Isambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Sa totoo lang ay mahirap ituon ang pansin sa pagdarasal kung may demonyo sa paligid, Sir Jupiter. Dinig na dinig ko po kasi ang mga kaluskos nito sa dingding. May naririnig na rin kaming ik-ik ng ibong dumadapo sa bubong. Napakahina lang ng tunog nun kaya malamang na malapit lang ang aswang. Ilang sandali pa ay magkasabay ng dumaing sina Robert at Erwin. Pakiramdam daw nila ay may pumipiga sa kanila mismong puso. Nahihirapan silang huminga. Umaabot pa sa puntong bahagya na silang nangungulay talong dahil sa kakapusan sa hangin. Jesus Mariusep, Erwin, Robert, ano na bang gagawin namin para gumaling kayo? Kung sino ka mang hayop ka, tigilan mo na kami. Labayan mo ng mga kapatid ko. Mga bata pa sila tapos gaganyanin mo. Ano? Bata lang ba ang kaya mo, ha? Onel. Nakakapigo na talaga. Hindi ko na kayang magpigil. Umanda sa akin yung demonyong aswang na yan. Teka po. Hanggang sa tuluyan na nga po silang nawalan ng malay. Noon ay di na nakapagpigil si Tatay Ibyong. Bigla na lang siyang tumayo at lumakad papuntang pinto. Pipigilan sana namin siya ni Ate Ana pero nagawa na niyang makalabas ng bahay. Tay, bumalik na ho kayo rito sa loob. Tay! Tay, ano ba? Mamaya yan, mapano pa kayo eh? Kita nyo naman yung nangyari sa hilot, di ba? Huwag nyo silang galitin masyado, Tay. Balik na po rito sa loob. Hindi. Hindi ako babalik hanggat hindi ko napupugutan yung halimaw na yan. Ano ha? Nasaan ka na ngayon? Aswang! Magpakita ka sa akin! Harapin mo ako! Huwag mo sabihing naduduwag ka na. Bilisan mo na! Labas! Ilang minuto ring naghamon si Tatay Ibyong sa gitna ng dilim pero wala namang tumugon. Ang totoo nga po niya ay namalaya na lang naming unti-unti nang humuhupa ang mabigat na pakiramdam sa hangin. Maski ang masangsang na amoy at tunog ng ibon ay wala na rin. Sina Erwin at Robert naman, wala pa ring mga malay pero pareho namang nakakahinga na. Nakakainis. Ayaw talaga akong harapin ng lecheng aswang na yan. Tay, uminahon po kayo. Mukhang nakakahinga naman na po ng maayos sina Erwin at Robert eh. Huwag niyo namang itapon ng gano'n na lang ang buhay niyo, Tay. Ay, pasensya na anak. Pero di ko na kasi kayang tiising nakikitang ganyan ng mga kapatid mo. Gumulong ang mga oras nang wala pa rin kaming maayos na tulog. Pagsikat ng araw ay nalaman naming hindi lang pala kami ang ginagampala ng aswang. Lahat pala ng mga bahay na may naratay na mga bata ay inaswang din. Ganon din po ang kanilang naramdaman, Sir Jupiter. Ang mga bata ay nahirapang huminga dahil sa parang pagpiga sa kanilang puso. Pagkatapos ay nawalan din ng mga malay. Lalong nabahala ang mga taga-baryo. Umugong ang bulong-bulungang baka pinatay ang hilot ng mga aswang upang walang makapigil sa kanilang binabalak. Siguro gusto lang talaga nilang patayin ang matanda kahit wala silang balak na kainin ito. Nagpatuloy pa sa paglipas ang oras, Sir Jupiter. Paliit ng paliit ang natatanaw naming pag-asa. Hindi mapagaling ng mga doktor ang mga bata. Wala rin kaming mahanap na albularyong pwedeng makatulong sa amin. Kung meron man ay hindi sapat ang kanilang kakayahan upang lunasan ang karamdaman ng mga bata. Hanggang sa nangyari na nga po ang kinakatakot namin. Pagsapit ng 3:00 ng hapong iyon, sabay-sabay na namatay ang mga bata sa baryo. Kasama doon sina Erwin at Robert. Mga kapatid ko! Erwin! Robert! Bakit ba kailangang mangyari sa inyo to? Napakababata ninyo pa! Diyos ko naman!
matapos. Ano pong ibig niyong sabihin, Tay? May mga nangangaswang pero walang ibang pinatay maliban sa hilot. May kutob akong mga balbal ang mga yan. Sinadya nilang pasahan ng sakit ang mga bata. Tapos sa kanila pagpipiestahan kapag nangamatay na. Paano po yan, Tay? Saan po natin ililibing sina Robert at Erwin? Ay, wala na tayong perang pamburol at pampalibing. Wala tayong magagawa kundi iburo lang sila ng isang araw. Tapos ilibing sila agad bukas doon sa solidong lupa sa gitna ng palayan. Wala na akong ibang maisip eh. Mas madali rin natin silang mababantayan kung sakali mang pagtangkaan nga sila ng mga balbal. Dahil karamihan sa aming baryo ay hikahos, mas minabuti ng mga tao na agad ilibing ang mga namatay. Kasama na nga po roon ang mga kapatid ko. Hindi na namin sila ipinaimbalsamo. Pinahira na lang namin sila ng langis tapos ibinalot sa kumot at banig. Wala rin kasi kaming pambili ng kabaong. Doon lang namin sila sa may sala ibinurol upang dasalan. Pagkatapos ay ililibing nga po agad sa susunod na araw. Ana, ikaw munang magbantay sa mga kapatid mo ha. Kailangan nang magpahinga nitong si Onel. Tapos papalitan ka na lang namin kapag nagising na ang isa sa amin. Wala pong problema, Tay. Ako na pong bahala rito. Onel, ikaw na rin muna ang magpatulog dito kay Dolly. Bandang 7:00 ng gabi, wala na pong mga bisitang nakikilamay sa bahay. Hindi namin masisisi ang mga tao kasi nga marami pang ibang mga batang namatay sa baryo. Pagkatapos maghapunan ay si Ate Ana muna ang nagbantay kina Erwin at Robert. Pinatulog ko si Dali tapos nagpahinga na rin kami ni Tatay. Mga bandang 2:00 naman ng madaling araw nang pupungas-pungas akong bumangon. Ate, ako na muna dyan. Matulog ka na muna ron sa loob. Nakapagpahinga naman na ako eh. Sigurado kang kaya mo na, Onel? Oo ate. Ilang minuto lang ay siguradong gising na ang diwa ko. Gisingin mo na ng tuluyan yung diwa mo ngayon. Naririyan ang mga aswang. Ha? Ano? Kumpirmado mga balbal. Balak nilang kunin sina Robert at Erwin. Biglang naglaho ang antok ko sa sinabi ni Ate Ana. Nagpalinga-linga ako at napansin kong sarado na naman ang mga pinto at bintana, kaya naman pumunta muna ako sa kusina at kumuha ng itak. Bago umupo sa may sala, si ate naman ay pumasok na sa kanilang kwarto ni Dali. Alerto akong nakabantay doon, Sir Jupiter. Bawat kaluskos na naririnig ko mula sa labas ay mataman kong pinapakiramdaman. Sa mga unang minuto ay wala naman akong napapansing kakaiba. Kaya naisip ko tuloy na baka guni-guni lang ni ate ang kanyang nabanggit. Subalit noong mag-iisang oras na akong nakabantay ay naramdaman ko na namang bumigat ang hangin. May naulinigan na rin akong tunog ng ibon na ik-ik. Noong una ay medyo malakas pa yun, ngunit pahina ng pahina. Ibig sabihin, palapit ito ng palapit. Hindi ako natatakot sa iyong demonyo ka. Babantayan ko mga kapatid ko. Hindi mo makukuha sina Robert at Erwin. Tuloy-tuloy ang pagbigat ng hangin, Sir Jupiter. Unti-unti na rin akong nakaramdam ng pagkahilo. Diniinan ko ang hawak sa itak. Tumayo ako sa pagitan ng pinto at ng mga kapatid kong nakaburol. At halos lumundag palabas ang puso ko nang biglang may kumatok. Sinong nandyan? Kung inaakala mong matatakot mo ako, nagkakamali ka. Sumagot ka! Sinong nandyan? Ilang ulit ko pang tinanong kung sino ang nasa labas, pero hindi talaga ito sumasagot. Tuloy-tuloy lang itong kumatok. Ilang sandali pa ang lumipas ay tuluyan ng sumakit ang ulo ko. Narinig ko na rin may kumakaluskos sa magkaibang bahagi ng dingding ng sala. Kasabay iyon ng pagkatok sa pinto, kaya kinabahan akong baka hindi lang iisa ang nagpaparamdam sa amin. Hanggang sa napansin ko na lang na hindi na kumakatok ang nasa pinto. Sa halip ay pinagtatangkaan na niya itong sirain.
Ilang sandali pa nakita ko na lang na may kukong lumusot sa gilid ng pinto bagamat mabilis din yung kinabig palabas. Sumilip ako doon mula sa medyo malayong distansya at nakatinginan ko ang isang napakapulang mata. Opo, medyo malayo ako pero ramdam na ramdam ko ang napakatalas nitong titig diretso sa kaluluwa ko. Sunod ko na lang na malayang nakabalandar na pala ako sa sahig at ginigising ni Ate Ana. Onel! Onel, gumising ka! Ano ba? Ba't nakuha mong matulog dyan? Onel! Onel! Anong nangyari? Nasa na ang... Bilisan mo nang bumangon dyan. Nakuha nila si Erwin. Ano ka mo? Paano? Dali-daling tumakbo palabas ng bahay si ate dala ang itak na hawak ko kanina. Sigurado akong hindi na yun nag-isip dahil sa bugso ng damdamin, kaya naman taranta kong kinuha ang supot ng asin sa kusina at tarantang hinanap ang flashlight. Sinubukan pa akong pigilan ni Tata Ibyong pero sinabihan ko na lang siyang bantayan sina Robert at Dali. Agad ko naman pong nasundan si Ate Ana. Kita kong may hinahabol siyang dalawang figura sa dilim. Tinutukan ko ng flashlight ang mga iyon. Nakita kong isa iyong babae at isang lalaki. Bit-bit ng lalaki ang nakarolyong banig kung nasaan ang bangkay ng kapatid ko. Nang mapansin kong akma na silang lulundag ay doon na ako tsumempo. Dali-dali akong nagsaboy ng asin papunta sa kanilang direksyon at saktong tinamaan ko ang binti ng babae. Nakakainis kang tao ka! Ibalik niyo ang kapatid ko! Wala kayong karapatang kunin si Erwin! Ibalik niyo siya! Mabilis kong nilapitan ang babaeng nadapa at sinabuyan ng mas marami pang asin ang kanyang mukha. Sir Jupiter, kitang-kita ko kung paanong umusok ang kanyang balat ng matamaan. Noon din ay nakumpirma kong siya mismo ang babaeng nagbebenta ng sapin-sapin sa plaza. Ang kanyang kasamang lalaki naman ay dali-daling nilapag sa lupa si Erwin. Lulundagan na sana niya ako, mabuti na lang at mabilis na nakakilos si ate. Nagawa niyang tagain ang lalaki sa balikat. Sinabuyan ko na rin iyon ng asin kaya lalo siyang napahiyaw sa hapdi. Nagpatuloy sa paglapit si ate sa lalaki. Muli niya yung inundayan ng taga. Kakalmutin pa sana siya ng aswang ngunit katakatakang mabilis nitong kinabig ang sariling kamay. Animoy napaso ito nang madampian si ate. Kaya naman nagawa siyang pagtatagain ni ate ng ilang pang ulit. Walang yaka! Tigilan mo ang anak ko! Ate! Ilag! Ilang sandali pa ay nagulantang na lang ako nang bigla akong tinulak ng babaeng aswang. Ngunit hindi niya ako masyadong pinansin. Sa halip ay tumuloy sa papunta kay ate at agad niyang sinuntok ang kapatid ko. Napatihaya si ate. Noon din po ay biglang napasigaw ang babae. Umusok ang kanyang kamay na ipinansuntok kay Ate Ana. Napansin ko ring tuluyan ang nagbago ang kanyang anyo. Kumulubot pang lalo at naging malauling ang balat. May kakaiba sa'yo! Sumagot ka! Sino kang babae ka? Pagbabayaran mo itong ginawa mo sa amin! Magbabayad ka! Magbabayad ka! Kayo ang magbabayad! Matapos ninyong patayin at pagtangkaan ng kapatid ko? Ikaw pang may ganang magsalita ng ganyan? Kayo ang mga walang hiya! Kayo ang mga demonyo! Kayo ang magbabayad! May araw ka rin! May araw din kayo! Sunod na lang naming namalayang tumatakas na palayo ang dalawang aswang. Gusto pa sana namin silang sundan at patayin, ngunit mas pinili naming unang asikasuhin si Erwin. Nilapitan namin ang kanyang katawan, muling inayos tsaka kinarga pa uwi. Kinabukasan ay agad naming nabalita ang may iba pang mga kabahayang inaswang. Halos magkasabay ang oras ng panggagambala. Kaya malamang, hindi lang talaga isa, 2 o 3 ang mga halimaw. Marami sila. Onel, anak, tara na. Maghukay na tayo roon sa may palayan. Ikaw na munang bahala rito, Ana. Sige po, tay. Ihanda mong sarili mo, Onel. Kailangan nating laliman ng konti ang hukay para siguradong hindi magalaw sina Erwin at Robert sa ilalim. Matanong ko nga po pala, tay. Bakit nga ba hindi sinamang gawing palayan ang bahaging yun ng lupa?
Hinayaan lang yun doon ng hindi nagagamit. Kita mo naman, di ba? Walang tumutubo ron maski isang damo. Kahit yung puno ng nara na nandoon, patay na. Sabi ng lolo nyo, wala raw talagang nabubuhay na anuman doon. Kaya hinayaan na lang. Sige na, tara na. At nang di tayo masyadong matagalan. Pagkatapos mag-almusal ay agad na kaming pumunta ni tatay sa gitna ng palayan. Ito ang bahagi ng solidong lupa na may patay na puno ng nara. Ang paligid kasi ng lupa namin ay pagmamay-ari ng ibang pamilya. Sa bandang harap naman ay daanan na, kaya doon lang namin pwedeng ilibing sina Erwin at Robert. Nasa 10 metro rin naman ang lapad ng solidong lupang iyon, Sir Jupiter. Kaya ligtas pa naman kung maglilibing kami sa bandang gitna. Medyo matigas ang lupa doon banda, kaya inabot talaga kami ng tanghali, Sir Jupiter. Hinatdan na nga lang po kami ng pagkain ni Ate Ana. Tay Ibyong! Onel! Heto na tanghalian nyo. Hinatdan ko na kayo para di nagaanong maantalang paghuhukay. Naku, salamat anak. Pero patapos na rin naman na kami. Konti na lang to eh. Sinong nagbantay sa bahay? Nandoon yung taga-dasal. Ako sandali lang naman ako mawawala. Teka, ano to? Ba't may matigas? May problema ba, Onel? Tingnan nyo rito, tay. Parang may matigas na kahuyatang nakabaon. Naku, baka may kung sino nang nakalibing dito dati pa lang. Wala naman siguro. Patingin nga ako. Kinuha namin ni tatay ang tinamaang bagay. Doon ay nalaman naming isa pala iyong kahon na gawa sa matigas na kahoy. Kulay itim po iyon at nasa isang talampakan ng haba at lapad. May mga simbolong nakaukit sa kabuuan ng kahon, ngunit hindi naman namin iyon maintindihan. Lumabas kami ni tatay sa hukay at inabot ang kahon kay ate. Ngunit maging siya ay di rin maintindihan ang mga nakaukit doon. Anong kahon kaya to? Ba't may mga nakaukit na di maintindihan? Malamang sa ang kanya ng nanay Lerma ninyo. Sila lang naman ang alam kong taga rito na may ganyang bagay eh. Buksan natin agad, tay. Sigurado ka ba dyan, ate? Paano kung may sumpa palang laman yan? Tapos, yun ang dahilan bakit patay ang bahaging ito ng lupa. Baka mapano pa tayo. Posibleng ang patay ang lupa rito. Kasi dito yun nilibing. Pero pakiramdam ko naman, walang nakadikit na masamang sumpa dyan. Kinokontra mong sarili mo. Basta. Buksan natin yan. Tama na yan. Baka saan mapunta yung bangayan nyo. Alhin na lang natin yan sa bahay. Tapos doon natin yan buksan. Sinunod namin ang gusto ni Ate Ana, Sir Jupiter. Kumain lang kami sandali ni tatay pagkatapos ay bumalik na kami sa bahay dala ang kahon. Nadatnan namin doon ang tagadasal na nagbabantay kina Erwin at Robert. Kinuha ko naman ang bareta de cabra at binigay kay Tatay Ibyong. Noon din po ay sapilitan niyang binuksan ang kahon at nang mabuksan ay nakita namin sa loob ang isang lumang latigo at isang tansong hugis bilog. Mukha iyong barya kasing laki ng 5 piso. Tapos may nakaukit na kung anong simbolo sa magkabilang mukha. Subalit kapansin-pansing may butas iyon sa gitna. Ano kaya to? Barya? Pero bakit may butas? Sa palagay ko hindi yan barya anak. Mukhang isa yung anting-anting. May butas siguro kasi kinukwintisan o sinasabit sa kung saan. Anting-anting? Patingin nga ako. Ang agimat nga tong galing sa angkan ni nanay. Masyado na rin kasing luma eh. Ang mas luma pa sa panahon ng mga Kastila. Uy, ate! Anong nangyayari sa'yo? Ana? Ana! Sir Jupiter, gulat na gulat kami nang bigla na lang nawalan ng malay si Ate Ana nang mahawakan ng pabilog na tanso. Taranta naman namin siyang inasikaso ni tatay. Pinunasan namin siya at hinilot-hilot pero ayaw po talaga niyang magising. Gayunpaman ay maayos naman ang kanyang pulso, tibok ng puso at paghinga. Kaya naisip naming magigising din siya anumang oras. Yun nga lang ay ipinagtaka rin namin kung bakit ayaw matanggal ng pabilog na tanso sa kanyang kanang palad. Dumikit po talaga iyon at halos bumaon na nga.
Ano ba't ayaw matanggal to? Hayaan mo muna yan dyan, Onel. Baka masugatan pa si ate mo kapag pinilit natin yan tanggalin. Ang inaalala ko, baka may kung anong mangyari kay ate dahil sa anting-anting na yan. Baka nga yan talaga ang dahilan. Bakit nahimatay si ate? Isuot na lang natin sa leeg niya itong rosaryo. Baka sakaling makatulong. Isinuot nga po ni tatay sa leeg ni ate ang rosaryo namin, subalit hindi pa rin siya nagkamalay. Gumulong ang mga oras, Sir Jupiter. Hindi po talaga nagigising si Ate Ana. Sumapit na lang ang 3:00 ng hapon, wala pa rin talaga siyang malay. Kailangan na naming ilibing sina Erwin at Robert dahil baka magsimula na silang mangamoy. Kaya di na namin nahintay na magkamalay ang Ate Ana ko. Iniwan muna namin siya sa bahay tapos pumunta kami ni na Tatay, Dali at ng tagadasal sa libingan. Mauna na kayo ni Dali, Onel. Dito muna ako. Kailangan kong bantayan tong puntod ng mga kapatid nyo. Baka mamaya biglang sumalakay dito ang mga balbal. Sige po tay, maghahanda na rin ako ng hapunan natin. Tapos tingnan ko, baka nagising na si ate. Mag-6 na po ng takip silim kami natapos sa pagtatabon ng libingan ng magkapatid, Sir Jupiter. Nauna akong umuwi kasama si Dali dahil nga nagpaiwan si Tatay Ibyong. Pagkarating namin ay agad kong tinignan si Ate Ana. Wala pa rin siyang malay. Pagkatapos ay dumiretso na ako ng kusina para maghanda ng hapunang ginisang gulay. Paborito kasi iyon ng namayapa naming mga kapatid, kaya iyon ang naisip ni Tatay na lutuin. Subalit habang naghihiwa ng kalabasa ay nagulat na lang ako nang bigla kong tawagin ni Dali. Nagising na raw si Ate Ana. Agad ko namang ibinaba ang hawak na kalabasa at maliit na kutsilyo. Nagbanlaw ako ng kamay tapos lumakad na papuntang kwarto. Hindi pa man ako nakakapasok ay nagulat na lamang ako nang makasalubong ko sa bungad ng pinto si ate. Bitbit po niya ang lumang latigo na nakuha namin sa kakaibang kahon. Hindi na rin niya suot ang rosaryo sa kanyang leeg. Sa halip ay nakita kong putol na ito at nagkalat ang mga butil sa sahig. Uy, Ate Ana, buti nagising ka na. Pasensya na pero hindi ka na namin nahintay. Nailibing na... ate, saan ka pupunta? Ate! Hindi po ako sinagot ni Ate Ana, Sir Jupiter. Sa halip ay bigla na lang siyang pumunta ng kusina. Kumuha ng itak at nagdire-diretso palabas ng bahay. Nataranta naman po kami ni Dali kasi madilim na noon sa labas kaya agad namin siyang sinundan. Ayaw ko sanang isama ang bunso naming kapatid pero hindi ko rin naman siya pwedeng iwan sa kubo. Sa pagkataranta ay hindi na ako nakapagdala ng itak o anumang pangontra sa aswang noon. Tanging flashlight lang po talaga ang nabitbit ko. Ate! Saan ka ba kasi pupunta? Hoy, ate! Ano ba? Sagutin mo naman ako, Ate Ana. Ate! Tuloy-tuloy na tumakbo si Ate Ana papuntang palayan. Napadaan siya malapit sa libingan ni na Robert at Erwin kaya nakita rin kami ni Tatay Ibyong. Onel, anong nangyari? Ba't tumatakbo yung ate mo? Saan yun papunta? Nag-away ba kayo? Hindi po tay, mamaya na po ka magpapaliwanag. Sundan po muna kasi natin si ate. Dito na muna si Dali. Onel! Hoy! Ano ba kasing... Nagpatuloy pa po sa pagtakbo si Ate Ana. Dumiretso siya sa kakahuyan. Nagpapalinga-linga, animoy may hinahanap. Binilisan kong lalo ang pagtakbo ko nang makitang sandali siyang huminto, kaya naman nagawa ko siyang habulin. Ate, ano ba? Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Ba't ba bigla ka nalang tumakbo? Kausapin mo naman ako. Hoy! Ang kaso, di pa rin niya ako kinibo, Sir Jupiter. Nilulunod na ako ng pangamba noon dahil pakiramdam ko ay hindi na si ate ang kaharap ko. Ilang sandali pa nakuha ang kanyang pansin ng isang puno ng balete. Lumapit siya roon at walang ano-ano'y bigla niyang tinaga ang isang sanga. Ate, itigil mo na nga yan. Ano bang nakain mo't pinagdidiskitahan mo yung balete? Mamaya niyan, mamaligno pa tayo sa ginagawa mo eh.
Hindi nagpaawat sa akin si ate. Pumutol nga siya ng 3 sanga ng balete pagkatapos ay muli na naman siyang lumakad ng di ako nililingon. Sinundan ko lang siya at muli na naman siyang huminto sa may kawayanan. Doon ay namutol siya ng ilang piraso ng kawayan at biniyak iyon. Hindi po siya tumigil, Sir Jupiter. Agad-agad ay pinatulis niya ang bandang dulo ng mga kawayang patpat at gumawa ng simpleng bagakay. Pagkatapos ng kanyang ginawa, muli na naman siyang lumakad palabas ng gubat. Sumunod pa rin ako kahit pagod na ako. Katakatakang hindi man lang pinagpapawisan ng kapatid ko. Dumiretso siya sa libingan ni na Robert at Erwin, tsaka umupo sa gilid ng puntod na may 2 kandila. May isang patay na lampara rin doon na gagamitin sana ni tatay pauwi. Ano bang nangyayari dito sa ate Ana mo, Onel? Hindi ko rin po alam, tay. Basta nung magluluto na dapat ako, bigla na lang siyang nagising. Putol na yung rosaryo. Ayaw niya magsalita kapag kinakausap ko. Tapos ayun, bigla na lang tumakbo palabas ng bahay. Hindi kaya yung tansong anting-anting? Ay, kanina ko pa iniisip yan, tay. Wala akong ibang maisip na paliwanag eh. Delikado pa naman dito ngayon. Baka biglang sumalakay ang mga aswang. Sinubukan pa naming kausapin ni tatay si ate Ana, pero ayaw po talaga niyang magpatinag. Nakaupo lang siya doon habang mayat-mayang nagpapalinga-linga. Isang beses ay nagkasalubong ang tingin namin. Bahagya akong nangilabot kasi parang hindi mata ni ate ang nakita ko. Ibig kong sabihin, pangkaraniwan naman kung titignan pero kilalang kilala ko po si ate Ana. Hindi ganoon ang hugis ng kanyang mga mata at kung paano siya tumitig. Doon na po ako nagsimulang maghinala. Mga pasado 8:00 ng gabi, nagulat na lang kami ni Tatay Ibyong nang biglang tumayo si ate Ana. Andiyan na sila. Ate, anong nandyan? Onel, makiramdam ka. Natigilan ako at napalunok ng laway. Nagpalinga-linga ako, Sir Jupiter. Kita kong gumagalaw nga ang dahon ng mga puno sa may malapit na kakahuyan. Hinalabit ako ni ate at inabot niya sa akin ang isa sa mga kawayang bagakay. Binigyan din niya ng isa si Tatay Ibyong pagkatapos nilapag niya sa paanan ng Nara ang mga sanga ng balete tsaka binuhusan ng gaas galing sa patay na lampara. Anak, ano bang ginagawa mo? Ba't mo binubuhos yung gaas? Kakagulo rito ngayon. Yang batang maliit, itago nyo. Ate, ikaw ba yung nagsalita? Sir Jupiter, nagulantang kami ni Tatay Ibyong nang magsalita si Ate Ana. Hindi kasi sa kanya ang boses na yon, kundi boses ng isang matandang hindi namin kilala ni Tatay. Sinabi nitong magkakagulo raw doon. Bantayan ko raw si Dali at huwag kaming lalayo. Nagkatinginan kami ni Tatay. Hindi kami kumibo pero pareho naming alam ang iniisip ng isa't isa. May kung sinong sumapi kay ate. Ilang sandali pa ay naramdaman ko na namang bumigat ang hangin sa paligid, Sir Jupiter. Alam ko na ang ibig sabihin nun, kaya hinanda ko na ang sarili. Magkatalikuran kami ni Tatay at Ate Ana. Si Dali naman ay pinatago namin sa butas na nasa may ugat ng patay na puno. Binigyan din namin siya ng batong pwede niyang ihagis kung kailangan. Magsihanda kayo! Andyan na sila! Lusob, mga alagad! Kuna na mabangkay! Sir Jupiter, halos kumalas ang kaluluwa ko nang makita ang nasa 10 aswang na lumulusob papunta sa libingan ng mga kapatid ko. Kahila-hilakbot ang kanilang mga anyo, hugis tao ngunit mas madilim ang mga balat at kulukulubot. Napakahahaba at napakatatalim ng kanilang mga kuko at ngipin. Tiyak kung isang kalmot lang, pwede nang mawasak agad ang sikmura o dibdib ng isang ordinaryong tao. Tinatagan ko ang kalooban ko. Wala na kaming pagpipilian. Agad akong umunday ng saksak sa isa sa kanila, ngunit mabilis iyong nakaiwas.
Kinalmot ako ng isa pa. Mabuti na lang at daplis lamang yun. Kita kong susugurin ng nauna si tatay. Agad ko siyang sinaksak at bumao ng bagakay sa kanyang bewang. Binunot ko yun at mabilis ko namang inundayan ng dalawa pang papalapit sa akin. Nakita ko si ate na ginagamit ang lumang latigo. Hindi ko maisip kung paano siya nakakakilos ng ganun. Bihasang-bihasa siya sa paggamit ng latigo. Maliban sa panghampas sa mga aswang ay nagagamit din niya iyon upang puluputan ng braso, binti o leeg ng mga kalaban. Kapansin-pansin ding nasusugatan ng mga halimaw kapag natatamaan ng latigong yon. Putrages, huwag kang tatanga-tanga. Opo. Agad akong napayuko ng murahin ni ate. Tinamaan niya ang isa sa mga aswang na papasugod na sana sa likod ko. Noon din ay nagsabi ang matandang sumapi kay ate na bantayan namin ni tatay ang libingan. Ang mga bangkay daw kasi talaga ni na Erwin at Robert ang pakay ng mga balbal, kaya naman madaling mahulaan ang kanilang kilos. Pasulong papunta sa puntod. Subalit, sadyang normal na tao lang ako, Sir Jupiter. Namalayan ko na lang na may aswang na palang humablot sa braso ko at agad akong hinagis papunta sa mismong palayan. Napasubsob ang mukha ko sa putikan at mga palay at napalingon na lamang ako nang magsalita ang nanghagis sa akin. Umanda ka sa akin, hangal. Pagbabayaran mong ginawa mo nung nakaraan. Kayo ang nanggugulo. Kayo ang dapat maubos. Manahimik ka. Wala na sa akin ang bagakay. Medyo malayo sina ate at tatay. Hindi sila aabot kung sasaklolohan nila ako. Nilunod na ako ng kilabot noon, Sir Jupiter, habang nakikita kong papalapit na sa akin ang mga kuko ng babaeng aswang ay parang pinagtatawanan na ako ni kamatayan. Subalit nagulat na lamang ako nang may batong sumalpok sa mismong sentido ng aswang. Sabay kaming napalingon sa may puno at nakita kong tumatakbo pabalik sa ilalim ng butas si Dali. Nakita kong nagngalit ang mga ngipin ng aswang. Walang ano-ano ay agad din siyang kumilos papunta sa puno. Hindi, Dali! Itigil mo yan, demonyo! Tumigil ka! Hindi! Dali! Noong papalapit na siya sa puno ay humarang naman sa kanya si Ate Ana. Noon din po ay mabilis na pinaghahampas ng latigo ni ate ang aswang. Pilit itong umiiwas, ngunit hindi ito makatakas. Siguro ay mahapdingang talaga ang epekto ng latigong iyon para sa kanila. Nang makabuelo ay nakita kong itinulak ni ate ang babaeng aswang papunta sa tumpok ng mga sanga ng balete. Noon din po, Sir Jupiter, agad na kinuha ni ate ang isa sa mga kandila at sinilaban ng mga sangang basang-basa sa gaas. Tama na. Itigil mo na yan, tao. Itigil mo na yan. Ayun. Mamamatay ka. Mamamatay kang demonyo ka. Sa ngalan ni Apo Sandawa, mamamatay ka. Hindi. Hindi. Mabilis na umusok ang nasunog na kahoy, Sir Jupiter. Kitang-kita ko rin po kung paanong nagkumahog ang buhay pang mga balbal na makalayo sa lugar. Ang babaeng aswang naman na nilalamon ng apoy ay tuloy-tuloy sa pangingisay. Inutusan din kami ni ate na isalang sa apoy ang mga napatay namin. 4 po lahat ang mga iyon, Sir Jupiter. Mas mabuti raw na tuluyang maging abo ang mga iyon. Kung may matiraman ay ilibing din doon sa ilalim ng puno ng nara. Siguraduhing walang matatapon sa palayan upang hindi mamatay ang mga pananim. Walang galang na po. Pero sino po ba kayo? Hindi kayo si Ate Ana ngayon, di ba? Oo nga po. Ninunuho ba kayo ng asawa kong si Lerma? Alagaan niyo itong nagmamay-ari sa katawang ito. Gayon din ang batang babaeng yan. Tumataloy sa kababaihan ng ating angkan ang panalangin mula kay Apo Sandawa.
hindi niyo ito magagawang talikuran ng gano'n na lang. Ate! Ate! Anong nangyari sa inyo, ate? Hindi pa man kami natatapos sa pagliligpit ay bigla na lang din pong nawalan ulit ng malay si Ate Ana. Mababahala na sana kami ni tatay pero bigla na lang siyang humilik. Hilik na halatang pagod na pagod. Kaya naman dinala na lang namin siya sa kubo at hinayaang mahimbing. Tanghali na po ng sumunod na umaga nang siya ay magising. Aray, ang sakit ng ulo ko. Ate, mabuti naman at nagising ka na rin sa wakas. Ano ba nangyari? Ba't ang sakit ng ulo ko? Para akong nabagsakan ng buko. Hindi mo ba naalala ang mga nangyari kagabi? Nangyari kagabi? Ano nangyari ba? Sina Erwin at Robert. Teka, ilang oras ba akong tulog? Teka nga, Ana. Ano ba ang huling natatandaan mo? Yung binuksan po natin ang kahon at tinignan ko yung anting-anting. Ate, halos isang araw ka nang walang malay kung ganun. Pero nagising ka kagabi. Huwag mo nga akong pinagluloko, Onel. Paanong isang araw nang walang malay pero nagising kagabi? Ibig kong sabihin, may sumapi sa katawan mo kagabi. At nilabanan natin yung mga balbal. Ha? Seryoso? Sino sumapi? Hindi ako sigurado, anak. Pero siguro kaanunuan ng nanay Lerma ninyo. Siguro isa yung babaylan. Siguro nakakulong sa anting-anting yung kaluluwa o kapangyarihan niya tapos na ipasa sa'yo. Teka, saan nga po pala yung anting-anting? Nakadikit lang yun sa palad mo eh. Patingin nga ako. Anting-anting? Heto ba yun? Hala, anong nangyari dyan? Sir Jupiter, gulat na gulat kami nang makita ang anting-anting na nakadikit sa kamay ni Ate Ana. Nangitim na po kasi ito. Nagmukha siyang matigas na uling. Sinubukan namin iyong tanggalin. Nakuha naman po namin pero agad din itong nadurog at naging abo. Oy ate, anong pumasok sa isip mo at kinain mo yung abo? Nasisiraan ka na ba, Ana? Baka mapano ka niyan. Hindi ko rin po alam, Tay. Basta naisip ko na lang na kailangan ko yung kainin. Parang may bumulong sa akin. Pagkatapos po ng lahat, Sir Jupiter, katakatakang nagkaroon si Ate Ana ng kaalaman tungkol sa panggagamot. Hindi naman po sobrang dami ng kanyang nalalaman. Sakto lang para makapanggamot ng mga pangkaraniwang karamdaman. Kaya naman siya na ang gumanap bilang bagong hilot sa baryo namin. Nang lumaon din ay naging katawang na niya sa panggagamot ang bunso naming si Dali. Siguro nga sadyang tinatawag lang sila ng dugong babaylan ng angkan ni Nanay Lerma. Ang sinasabing mga nabigyan ng panalangin ni Apo Sandawa. Sir Jupiter, sadyang nahirapang makabangon ang baryo namin dahil sa dami ng mga paslit na pinatay ng mga demonyo. Kasama na nga ang mga kapatid namin. Mabuti na lang nagawan rin naman naming makapagpatuloy sa buhay. Naging mapayapa ulit ang aming baryo at di na kami ginambala ng anumang aswang. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa pagbabasa nitong kwento namin, Sir Jupiter. Lagi nating tatandaang may mga bagay na hindi natin pwedeng basta na lang takasan. Simpleng alaala man ito o isang tungkuling nagmula pa sa ating mga ninuno. Sana mag-ingat po tayo palagi. Naglalaway si Pepe.
Normal na yata sa karamihan sa atin ang protektahan ang mga mahal natin sa buhay. Pero may mga pagkakataong hindi natin inaasahan, ito pa pala ang magdadala sa atin sa kapahamakan. Diyan iikot ang kwentong tampok sa episode natin ngayong araw, mga kasityo. Ano nga ba ang lihim na natuklasan ng ating letter sender na si Igno tungkol sa kanyang matalik na kaibigang si Pepe? Pakinggan na natin ang kanyang kwento. Magandang araw sa lahat ng nakikinig ngayon dito sa Sitio Pangil, lalong-lalo na sa inyo, Sir Jupiter. Ako nga pala si Igno, hindi ko totoong pangalan. 59 anyos, tubo mula sa siyudad ng Canlaon sa Negros Occidental. Matagal-tagal na rin akong nakikinig dito sa channel nyo sa YouTube. Kaya nga pinag-aralan ko kung paano ako makakapagpadala ng sarili kong kwento sa inyo. Matagal ko na rin talaga itong gustong ibahagi sa inyo kaya't sana ay mapili nyo itong basahin. Ilang taon na rin ang nakakalipas mula nang mangyari ang karanasang ito sa akin. Sa asawa kong si Clarita at sa matalik kong kaibigang itago na lang natin sa pangalang Pepe. Halos kasabay ko na rin siyang lumaki dahil magkababata rin naman ang mga tatay namin nung araw na parehong magsasaka. Tulad naming dalawa. Mabait na tao si Pepe, mga kasityo. Palakaibigan siya, palabiro, kaya nga maraming nakakakilala sa kanya noon. Hindi lang siya sa barangay namin maraming kaibigan dahil kahit hanggang sa mga karatig naming lugar noon ay may kakilala siya. Sa totoo nga lang maraming nagtataka kung bakit kami naging magkasundong dalawa samantalang napakabasagulero ko nung araw. Sa amin kasing dalawa ni Pepe, ako yung maraming kaaway. Ako ang maangas kong kumilos kaya marami akong kagalit. Babaero pa ako noon dahil hindi naman sa pagmamayabang, medyo magandang lalaki naman ako nung kabataan namin. Hanggang sa nabaliktad ang buhay namin ni Pepe nang makilala ko ang asawa kong si Clarita na agad kong pinakasalan at ibinahay para hindi na siya maagaw pa sa akin ng iba. 21 anyos pa lang yata kami ni Pepe noon. May gatas pa sa labi ika nga ng mga nakatatanda noon sa amin pero pinatunayan ko namang kaya kong magtino dahil dun lang din ako nagsimulang magseryoso sa buhay. Kahit na nagkaroon na ako ng asawa, hindi pa rin naman nagbago ang pagkakaibigan namin ni Pepe. Malapit pa rin kami sa isa't isa lalo na't magkapit bahay lang naman kami. Nakatira kami dun sa magkalapit na lupa ng mga nasira naming magulang. Malapit lang din sa sinasaka naming bukid noon. Halos wala ngang pinagbago sa mga nakasanayan na naming gawin noon Araw-araw ay magkasabay pa rin kaming magpunta at umuwi ni Pepe galing sa bukid. Isang araw pareho na kaming nakauwi noon sa bahay ni Pepe. Nakapaglinis na ako ng katawan at kasalukuyan ang naghahain noon ng hapunan si Clarita nang biglang kumatok si Pepe sa bahay namin. Pagdungaw niya dun sa pintuan, nakita kong gayak na gayat siya. Mukhang may lakad siya sa gabing yun. Tinalok ko pa nga siyang kumain pero tumanggi siya. Yun pala. Gusto niya lang akong ayaing sumama sa kanyang makipamiesta raw sa kabilang bayan kung saan nakatira ang nanay niyang may iba ng asawa ng mga panahong yun. Siyempre tumanggi ako. Ang sama na agad ng tingin sa akin ni Clarita noon. Hindi pa man ako sumasagot Sabi ko kay Pepe, siya na lang muna ang makipamiesta ngayon at masama ka ako ang timpla ng misis ko. Tinawanan niya pa nga ako. Nakahanap na raw ako sa wakas
ng katapat. Kaya napakamot na lang ako sa ulo. Masaya pa ang naging batian namin ni Pepe noon bago siya umalis. Wala sa pag-aakala ko na sa pagbalik niya ay hindi na pala magiging katulad ng dati ang lahat. Normal pa naman ang mga naging sumunod na araw pagkatapos noon. Wala pa naman akong nakitang kakaiba sa kanya. Nagpatuloy lang kami sa mga buhay namin ng normal. Hanggang isang araw, habang nagpapahinga kami ni Pepe noon sa kamalig na kami mismo ang gumawa, may napansin akong hindi normal sa kaibigan ko. Naglalaway si Pepe na akala mo batang bago palang tinutubuan ng ngipin. Tinitigan ko siya noon na halata ang pandidiri sa mukha ko. Tapos syempre, sinita ko rin siya. Bakit ka ako naglalaway siya ng ganun? Halos basang-basa na kasi noon yung bandang dibdib ng suot niyang kamiseta Tumutulo talaga ang laway niya, daig pa niya ang naglalandi ng tubig sa bibig. Medyo mabaho rin ang amoy na nanggagaling doon sa bibig o sa laway niya. Malansa yun, para bang bulok na isda na parang amoy kalawang na hindi ko maintindihan. Tinanong ko pa nga siya kung anong kinain niya at nangamoy ng ganun ang bibig niya. Di muna kako siya nagsipilyo bago siya lumayas ng bahay. Kumamot lang si Pepe sa ulo niya. Halatang nahiya siya sa akin. Sabi niya, nahihirapan daw kasi siyang magsipilyo dahil ang lala raw ng singaw niya sa bibig. Kaya nga rin daw siya naglalaway ay dahil dun. Ipinakita pa sa akin ni Pepe yung iniinda niyang singaw. Nakita ko ngang dalawang malalaking singaw yun sa bandang ibabang labi niya. Parang may nana pa nga kaya pala kako mabaho. Ang sakit nun panigurado, kaya hindi niya halos maisara ang bibig niya. Biniro ko pa si Pepe na tawas lang ang katapat nun. Sabi niya naman sa akin, sinubukan niya na raw yun pero hindi naman daw tumalab. Kinabukasan nasa bukid na naman ako kasama ang iba pa naming mga kapwa magsasaka noon. Maliban na lang kay Pepe. Di kasi umahon sa bukid si Pepe noon dahil ang sabi niya sa akin, masama raw ang pakiramdam niya. Siguro mga 10:00 yun ng umaga at kasalukuyan kaming nagtatanim ng palay nang mapadaan sa tapat namin yung dalawang kapitbahay naming sina Nilo at Marlon. Binati nila ako at binati ko rin naman sila pabalik hanggang sa parang may biglang naalalang sabihin sa akin si Nilo. Tinatanong niya ako kung may problema raw ba ang kaibigan kong si Pepe. Kaninang madaling araw daw kasi habang papunta siya dito sa bukid, nagkasalubong sila ni Pepe sa daan. Nakayapak daw ito at parang wala sa sariling naglalakad papunta doon sa may sukal sa bandang dulo na ng barangay namin kung saan kami madalas mangahoy nung araw. Sinubukan pa nga raw niyang batiin si Pepe pero hindi raw siya pinansin nitong kaibigan ko. Medyo kakaiba raw ang kilos ni Pepe kanina. Kasi ang talim ng tingin nito at parang namumula pa raw ang mata. Napansin din ni Nilo na naglalaway nga si Pepe. Nakangangaraw ito tapos tumutulo yung laway galing sa bibig niya. Kaya halos mabasa na raw pati ang damit na suot nito kanina. Di ko naman alam ang isasagot ko kay Nilo noon kahit ako na weirduhan din sa ikinwento niya sa akin. Ang sabi ko na lang masama kasi ang pakiramdam ng kaibigan kong yun dahil siguro sa singaw na naipakita pa niya sa akin kahapon. Hindi ko na tuloy natapos noon ang ginagawa ko sa bukid kasi nagpasya akong umuwi na lang ng maaga para tignan kung ayos lang ba si Pepe sa kanila. Baka mamaya na tetano na kako yun dahil dun sa sugat niya kaya ganun ang kilos nun
kaninang madaling araw. Sa bahay na ni Pepe ako dumiretso pagkagaling ko ng bukid. Naabutan ko naman siya noon na nasa likod ng bahay niya at nagpapakain ng mga alaga niyang manok at baboy. Tinawag ko si Pepe. Kako, kumusta na ang pakiramdam niya? Nginitian naman ako nitong kaibigan ko at sinabi sa akin na ayos naman daw siya dahil hindi na raw gaanong masakit yung singaw niya. Bukas makakapunta na raw siya ulit ng bukid. Binanggit ko sa kanya ang sinabi sa akin ni Nilo, pero ang sabi lang sa akin ni Pepe, wala raw siyang maalala. Baka naman daw namamaligno lang itong si Nilo at inakalang siya nga yung nakasalubong nito kanina. Nagkatawanan pa kami pagkatapos noon bago ako nagpaalam na uuwi na. Tumalikod na ako noon at nagsimulang maglakad palayo. Nang may naalala akong banggitin kay Pepe. Hindi ko na matandaan kung ano yung sasabihin ko sana noon, pero hindi ko makakalimutan na sa muling pagharap ko sa kanya ng mga sandaling yun, nakita ko si Pepe na biglang dinakot sa lieg ang isa sa mga alaga niyang kambing bago niya yun sinaksak ng walang pakundangan. Siyempre nagulat ako. Parang may bumulong sa isip ko noon na dumiretso na lang ako pauwi at huwag nang bumalik pa kina Pepe. Sinunod ko na lang ang sinasabi ng utak ko, pero halos hindi ako patulugin ng isiping yun magdamag nung sumapit na ang gabi. Kinabukasan, pinuntahan ko ulit si Pepe sa bahay niya. Panayang tawag ko sa kanya dahil aayain ko sana siyang sumabay na sa akin papuntang bukid. Kaya lang walang sumasagot. Dumungaw ako dun sa loob ng bahay niya para sana tingnan kung natutulog pa ang mokong. Pero isang walang buhay na katawan ng kambing lang ang nakita ko roong nakapatong sa mesa. Wakwak na ang tiyan ng kambing na yun. Wala nang laman loob, tapos base sa pamumutla nito ay parang wala na ring dugo. Nilalangaw yung nakabuyangyang na laman ng kambing na hindi man lang pinagkaabalahan ni Pepe na tanggalan ng balahibo bago katayin. Napaisip ako kung ano baka kung trip ng kaibigan kong yon at para siyang may saltik kung kumilos ngayon. Pagdating ko sa bukid, hindi ko na naman nakausap si Pepe kasi masyado siyang abala sa pagtatanim. Ang layo rin kasi ng pinwestuhan niya sa pwesto ko, kaya hinintay ko na lang na magdapit hapon na para sana sabay na kaming umuwi. Pero inunahan niya na naman pala ako. Sabi ni Marlon sa akin kanina pa raw nagmamadaling umuwi si Pepe. Siguro'y sumasakit daw yung singaw kasi nakita niya na namang naglalaway. Medyo nagtataka na talaga ako noon, pero ilang araw pa ang lumipas ay talagang hindi kami magpang-abot ng kaibigan kong yon dahil mukhang iniiwasan niya ako. Hindi lang ako ang nakakapansin ng mga kakaibang kilos na yon ni Pepe. Dahil ilang araw na rin talaga akong nakakarinig ng mga usap-usapan tungkol sa kanya, na kesyo palagi na lang daw may nakakakita sa kanyang naglalakad sa labas tuwing madaling araw. Para daw itong laging may inaabangan. Sabi pa ng mga kapitbahay namin noon, para na raw nasisiraan ng bait itong si Pepe. Parang lumuluwag na raw talaga noon ang tornilyo na sa ulo o kaya baka raw nag-aadik na. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko lalo na at napapansin ko rin noon na pabawas na ng pabawas ang mga alagang hayop ni Pepe dun sa likod ng bahay niya. Pati na rin dun sa bukid. Hindi ko alam kung kinakatay niya ba o pinapatay niya lang, kagaya nung kambing na una kong nakitang pinatay niya. Sobrang nababahala na ako ng mga panahong yun para kay Pepe.
Pero wala akong magawa dahil hindi niya nga ako kinakausap. Gusto ko man siyang puntahan sa bahay niya, hindi ko rin naman magawa. Pinagbawalan ako ni Clarita kasi nabalitaan niya rin ang nangyayari kay Pepe. Natatakot daw siyang baka iba na ang utak ng kaibigan kong yun. Siguro mga 2 linggo ang nakalipas, nagulat na lang ako dahil itong si Pepe bigla na lang sumulpot ng pagkaaga-aga sa bahay namin noon at inaya akong sabay na raw kaming magpunta ng bukid. Nakikape pa siya sa bahay namin noon at nakipagbiruan kay Clarita tulad ng dati niyang ginagawa. Laking pagtataka ko naman noon kasi biglang-bigla siyang bumalik sa pagiging masigla pagkatapos niya akong iwasan ng matagal-tagal ding panahon. Habang nasa daan kami, tinanong ko siya kung ano ang nangyari sa kanya. Pero ang sabi niya sa akin, wala naman daw. Sadyang naging abala lang daw siya nitong mga nakaraang linggo kaya hindi kami halos magpangita. Hindi na lang ako sumagot kahit na hindi ako kumbinsido noon sa sinabi niya. Kilala ko kasi talaga yung si Pepe. Alam ko kapag may itinatago siya sa akin dahil nahahalata ko yun sa mga kilos niya. Ayoko lang naman siyang piliting magkwento sa akin kung ayaw niya at baka mauwi lang sa pagtatalo ang usapan namin. Ginabi kami sa bukid ng araw na yun. Tinapos na kasi namin lahat ng gagawin namin dahil balak sana naming magpahinga kinabukasan. Inaya akong uminom ni Pepe na hindi ko naman natinanggihan dahil ngayon lang naman ulit kami magkakasama. Naglalakad na kami noon pa uwi. Medyo madilim na ang paligid. Pero bahagya palang sumisilip noon ang buwan nang mapalingon ako kay Pepe. Dahil narinig kong parang hinahabol niya ang paghinga niya. Hinihingal siya. Paglingon ko sa kanya, nakita ko na naman siyang naglalaway. Nakatitig siya sa akin noon. Tapos yung mata niya biglang kuminang ng kulay pula nung tamaan yun ng sinag ng buwan. Medyo napatras ako ng kaunti palayo sa kanya. Bigla namang kumunot ang noo niya